Orin natin mga bossing, etong interview ni Inday Sara, matindi to itong interview ni Inday Sara kanina. Diyan sa Davao City. Nung may inatinan siya na naman na isang pagtitipon diyan. Tingnan niyo sinagot niya lahat nung kanyang mga katanungan ng mga kababayan natin. Pasok Inday Sara. Sa nakikita natin ngayon ay yung mga iilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Good morning ma'am, any opening statement po? Well yes, unang-una nagpapasalamat tayo sa Barangay 3 de Mayo dito sa Digo City at sa family ni former Barangay Captain Dodong Bukol sa kanilang invitasyon sa atin na dumalo sa unveiling ng statue ni Kapitan Dodong at yung statue ay representation ng panawagan ng mga tao ngayon dito sa Digo City justice sa kanyang pagkamatay at sa pagpatay sa kanya. Okay, questions from SMNI, sir? Ma'am VP, naniniwala po ba kayo sa inyong pagtakbo ngayon bilang presidente sa 2028? Naniniwala po ba kayo na may magandang kinabukasan pang bansang Pilipinas? Well, it will be a difficult road back to prosperity, pero it is not impossible. Okay. VP, today ang deadline ng response mo doon sa House of Representatives sa dalawang impeachment mo. Magsasubmit pa ang kampo mo today or ano yung plano natin? Antayin na lang natin kung mag-submit ako o hindi. Within this. Ngayon ang deadline sa pagkakalam. GMA, dyan. Tinasok po yung kamay ni Vice Gov Cagas. Does that mean you express support for the 2028 elections for him? Malayo po masyado ang 2028 elections, no? Hindi pa campaign period, hindi pa election period. Ang pagtaas ko ng kanyang kamay is my personal support to the person of former Governor Mark Cagas. Okay, last question po, sir. Go ahead. VP, ang positibo negatibo ni pagtuon ning statue. Outside positibo negatibo ning ang statue VP kani. Legal ba niya pagtuon ning statue para sa Depende sa legality, no? Kinahanglan lang naman na og barangay resolution na ang ato ang mga barangay doon na sila gahom ilalom sa local government code. So kung supported siya by barangay resolution, then I don't see any problem. Okay, last question tayo. Sige po. Ang OFW, ang masama loob ni PBBM, lalo hindi niya sinalubong sa airport yung mga na-repatriate nating kababayan. Ano ang take niyo? Nakikiisa tayo sa pinagdadaanan ng karamihan nating mga kababayan na overseas Filipino workers dahil sa kaguluhan o dahil sa gera doon sa Middle East. At kung ano man yung matulong ng Office of the Vice President ay gagawin namin, ipaalam lang sa amin paano kami makakatulong. Patunay ba ito na doon sa nauna niyo sinabi na hindi matulong presidente? Marami siyang kakulangan bilang presidente. Hindi lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy, no, sa ating mga kababayan. More than that ay yung problema at skandalo sa paggamit ng pera ng bayan. Hindi malalang presyo ng gasolina. Mataas pa rin yung ratings mo base sa Pulse Asia, ngayon lumabas VP. Mataas pa rin yung ratings mo. Lagi ako nagpapasalamat, no, sa ating mga kababayan sa patuloy nila na suporta at pagtitiwala sa akin, sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President. At wala kasi akong makomment sa mga survey dahil hindi ko alam kung paano siya ginawa, sino ang nagpa-commission noong survey. Pero ako ay may survey man wala. Nagpapasalamat dahil yung pagtitiwala at paniniwala ng taong bayan sa akin ay nandyan pa rin. At lagi ko sinasabi, tulad kanina, sabi ko, yung power ko kasi, ang gahom na ko ay galing yon sa tao. Thank you. Pwede pa isa, sumala magod ni Representative Ridwan sa PINA may be issued sa tax and business records daw ni Nimo and sa imuhang bana na comment lang.
kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay yung mga ilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. VP, ano yung pag-on ng OVP, Office of the Vice President, sa crisis ngayon sa Middle East, especially itong mga nagtaas ng crude? Yung projects ng Office of the Vice President, meron tayo. Di ba? Tingnan mo yun. Isusubina yung mga business tawag dito, yung books ng mga businesses nila mag-asawa. Hindi naman nagsabi ang Congress na meron kaming proof na meron kayong illegal na aktibidad. At eto yun. Ngayon, gusto naming i-summon yung sa inyo para ibangga kung tugma ba. Diba? So, ibig sabihin, wala talaga silang ebidensya. Hinihingi nila yung records ng mga transaksyon ng businesses na mag-asawa na to dahil wala sila, para pag nakuha nila, pag-aaralan nila kung meron bang ill-gotten wealth doon or may illegal ba silang ginagawa o wala. Wala silang pruweba, dokumento na nagpapakita, authorized, authenticated ng kung anumang ahensya ng gobyerno na nagsasabi. Eto mag-asawa na to, nagnakaw sa taong bayan, eto yung mga transaksyon nila. Samantalang ang net worth lang ng kanilang negosyo ay ito. Ang pumasok na pera sa kanilang negosyo ay ito lang, tapos ganito kalaki yung mga discrepancy. So, kailangan nila sagutin to. Dapat ganun dahil kailangan sagutin. Hindi isusubina mo. Ibig sabihin, hinihingi mo. O, pag hiningi mo, ibig sabihin, wala ka nun. Kaya mo nga hinihingi. Bobo nyo pala RISE na tinatawag. Ito yung relief for individuals in indigence and in difficult situations. So yan yung tulad ng binigay natin dito sa mga kababayan natin sa Barangay Tras de Mayo, yun yung initial na paunang response lagi ng Office of the Vice President. Thank you, ma'am. Thank you. Good morning, ma'am. Oh, di ba? Galing-galing ng BP Sara natin, ang ganda-ganda pa. Kaya insecure na insecure sila Oh, yan mga bossing. Eto, nandito tayo ngayon mga boss sa sitwasyon na ito at nakikita natin si Inday Sara is still unbothered. She's still nonchalant sa mga paninira nila and she's still strong. Kaya nga kung ano-ano ng circus ang ginagawa nila, hirap na hirap siguro yung media. Yung mga nagbabayad sa mga media outlets para sirain si Inday Sara tas makikita nila ganito pa rin yung survey po. Hirap na hirap sila. Alam niyo kung bakit? Dahil yan sa inyo na mga masugid na nagla-like, nag-share, nagpapakalat ng mga content natin, naka-counter natin mga bossing yung kahayupan nitong mga mainstream media na to, yung propaganda ng mainstream media. Kaya naiupo si Cory Aquino pagkatapos ni Marcos Sr. dahil sa mainstream media. Kaya ito si Erap na impeach dahil sa mainstream media. Walang kalaban ng mainstream media nung mga panahon na yun. Biglang dumating ang social media at nandirito na lahat ng mga tao, lahat may boses na. Naku-question na natin yung mga ginagawang propaganda, malimbalita na itong mainstream media. Hirap na hirap sila ngayon. Ngayon, sinisingil na sila ng mga nagbabayad sa kanila. Hoy, ano bang ang laki ng binabayad namin sa inyo, tapos ang lakas-lakas pa rin ni Inday Sara. Alam niyo kung bakit? Dahil yan sa inyo na mga nanonood, nakasubscribe, nag-share, nagko-comment. Dahil yan sa inyo, mga bossing. Kaya, maraming salamat sa inyo. Kami ay simpleng vlogger lang. Wala kaming network, wala kaming pondo. Lahat ito nanggagaling sa puso at pagmamahal natin sa bayan. At hindi kami magiging successful kung hindi dahil sa inyo. Kaya kayo ang ang secret weapon namin, kayong mga nanonood. Kaya kami gagawin namin yung aming parte. Dadaldal dito, i-expose natin lahat ng kantiwalian nila, mumurahin natin sila. Pero kayo ang magpapakalat nito, mga bossing. Kayo na mga nanonood ang magpapakalat nitong mga ginagawa natin dito sa social media. At habang buhay kaming magpapasalamat mga banateros sa inyong tulong para maipakalat ang impormasyon na tama at impormasyon na talagang iniiwasan, impormasyon na kinakasaktan nitong mga demonyo at mga satanas sa gobyerno natin. Maraming salamat sa inyo kung nagustuhan nyo itong vlog na to. Share nyo, like nyo, tapos super thanks kayo. Para naman may silbi kayo sa bayan. Maraming salamat po. Kita-kitsa po ulit sa susunod na vlog.
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at